At ang kanilang bahagi ay masusubaybayan natin yung kanilang setting ay pagbabahagi ng inyong o pagbabahagi sa kanyang katrabaho ng kanyang paniniwala. Kaya subaybayan natin si Kapatid Ivy sa loob ng 5 minuto. Na-remember ko before nung bata pa ako, kasi yung lola ko ay isang saksi. One time na isang celebration, parang last supper ata yun. Pero napansin ko, yung bread at saka yung wine, walang kumakain at saka uminom ng wine habang siniserve yun. Pero ang pagkaalam ko, di ba kailangan inumin yun? Kasi di ba parang nasa Bible yun na, hindi ko lang ma-remember kung saan yung sa Bible text na kailangan kainin at inumin yun. At di ba, yung sa simbahan, yung hostya at yung alak, di ba sabi doon na kailangan, para mabuhay tayo, kailangan yung kainin at inumin, di ba? Opo, tinutukoy niyo po siguro, Ate Rebecca, yung hapunan ng Panginoon o yung memorial. Ito po yung isa sa pinakamahalagang okasyon para sa aming mga saksi. At totoo po yun, mababasa natin sa Biblia yung tinukoy niyang teksto. Sa pagkakatanda ko sa John 6:53-57. Gusto mo basahin natin? Meron po akong Bible application dito sa Bible ko, ay sa mobile ko. Okay. Dito po sa John 6:53-57. Okay. At dito ay sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inuman ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Siya na kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nanatiling kaisa ko. At ako ay kaisa niya. Kung paanong isinugo ako ng buhay na Ama at ako ay nabubuhay dahil sa Ama, siya rin na kumakain sa akin ay magiging isang iyon ay mabubuhay dahil sa akin. Oo nga, dito yun, oo. Diba sabi dito, kailangan daw kainin ang laman at inumin yung dugo ni Jesus Christ para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi po natin dapat isipin, Ate Rebecca, na literal yung sinabi niya ng Jesus. Kasi kung literal yan, para na rin po siyang lumabag dun sa kautusan na sinabi ng Diyos sa Israel noon sa pamamagitan ni Moises. Kasi po, sa kautosang iyon, binagbawal po yung pagkain ng anumang uri ng dugo. Sabi sa Levitico 17:10-12 na ang kaluluwa ng laman ay nasa dugo. Kaya hindi po natin yung dapat kainin. At idinin pa po ng Panginoong Jesus yung mahigpit na pagsunod sa kautosang iyon sa mababasa natin sa Mateo 5:17-19. Pwede pakibasa muli. Okay. Huwag din yung isipin na ako ay pumarito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako ay pumarito, baka hindi upang sumira kundi upang tumupad. Sa 19, sa makatuwid, ang sinamang malabag sa isa sa pinakamaliit na mga utos na ito at nagtuturo ng gayon sa sangkatauhan, siya ay tatawaging pinakamaliit, may kaugnayan sa kaharian ng langit. Kung tungkol naman sa sinamang nagsasagawa ng mga iyon at nagtuturo ng mga iyon, ang isang ito ay tatawaging dakila, may kaugnayan sa kaharian ng langit. Opo, at saka isa pa po, yung binanggit kanina sa John 6:53-57, hindi po siya related sa inauguration ng memorial o yung hapunan ng Panginoon. Kahit yung mga nakarinig noon sa Panginoong Jesus, wala silang idea na magkakaroon ng isang selebrasyon na may alak at saka may tinapay na sasagisan sa laman ng dugo ni Jesus. Kaya, mga 1 year pa nang nakalipas bago pa po inaugurate yung memorial o yung hapunan ng Panginoon. Eh di ba ano kung gano'n, makakain yung laman at laman ng ating tao at yung iinumin ang kanyang dugo sa makasakitag na paraan, kung hindi naman para sa pamagitan ng literal na bahagi sa tinapay at alak na habi mo yung hapon ng Panginoon or memorial, sabi mo? Di ba po, kanina sa verse 54, binanggit doon ang pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ni Jesus ay para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon kung atras po ulit tayo sa pagbasa sa chapter 6 pa rin, pero sa verse 40, may binanggit po doon na dapat gawin ng isa para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pwede pakibasa mo ulit. Okay. John 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat isa na nakakasaklap sa anak at nanampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Kaya ano daw po yung sabi, dapat gawin ng isa para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi dito, kailangan sumusumpalataya sa Kanyang anak.
Tama po. Kaya makatwiran na po sabihin na ang kahulugan ng pagkain ng laman at dugo ni Jesus sa makasagisag na paraan sa pamamagitan po ng pananampalataya dun sa tumutubos na bisa ng laman at dugo ni Jesus. At lahat ng may pag-asa man na makalangit o makalupa, dapat na sumampalataya sa pantubos na yon. Pero alam mo, Ate Rebecca, meron din po talagang mga nakikibahagi o kumakain ng tinapay at uminom ng alak during memorial. O talaga? Opo, pero explain ko naman yan sa'yo bukas during lunch break. Okay, sige, I'll wait for it.